Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama po natin si Attorney Eduardo Escueta, na Vice Chairman at Executive Director po ng National Police Commission o NAPOLCOM. So, sir, bakit po yun? Paano nandun pa sila, nakapwesto pa sila ulit? Ano ba ho ang real score niyan? Doon kami ngayon nakatuon sa aspetong yun sa aming investigasyon. Para din naman ito sa future na malagyan natin ng remedial measure kung kailangan na bakit nga ba yung lumalabas yung La Loma Police Station ay meron ng mga grupo-grupo ng pulis na gumagawa ng katiwalian. And kahit na na-involved na sila, binalik pa. Same grupo pa rin, doon pa rin sa lugar na yun. Doon pa rin dapat sa sana, pinakalat sila. Kung kinakailangan ibalik dahil wala namang legal basis na further suspension, sana man lang, hindi na nila pinayagang magkagrupo-grupo muli. Pero hindi po ba sa ganon, yun ay dapat on the watch din ng NAPOLCOM? Hindi na namin kayang subaybayan yung mga ganong mga concerns, That's beyond your Hindi naman jurisdiction po beyond. ba? I think kung kailangan ng remedial measures na kami ay magkaroon pa rin ng mata doon sa lugar na yun, gagawin namin. Na pagka natapos ng kaso, o di ka pending yung case, huwag niyong pagsasama-samahin muna yan. At sabi nga doon sa ibang pangyayari, pinapadala sa Mindanao, di ba? Parang lumalabas na partly a punishment pa nga yung tingin doon Pero ngayon, parang ito parang baliwala, walang nangyari. At saka parang mas na-reinforce pa sila. Parang, sige, okay lang. Dagdagan Babalik pa. naman tayo rito pala kung sakasakali. Paano yun? Hindi nakarating sa inyo yung mga hindi nakakarating sa inyo yung mga ganun? O paano yung Hindi situation na ganun? naging issue in the past because it didn't happen as far as we know na umabot yung mga pulis na naggugrupo-grupo tapos gagawa ng irregularidad, makakasuhan, tapos ibabalik doon sa wala pang ganung kaliwanag. Ngayon meron na. Ngayon sana may pangyayaring ganito, ano bang konkretong action ngayon initially ng NAPOLCOM with regard to this case? Ito hong hulid up na ito. Well, ang ginawa kasi kaagad namin is we conducted our own initial investigation preparatory to either receiving complaints from the victims para handa na kaagad kami, or kung walang complainants na pumunta sa amin at walang ibang nag-iimbestiga, kaagad kaming magpumoto proprio investigation. But to the credit of the PNP naman, hinuli na kaagad, naimbestigahan at ibinigay sa IAS. So, ibig sabihin ngayon, kami, ano na naman kayo ulit? Kumbaga, we're just an onlooker. Pero hindi kami magpapabaya, we will monitor. Hindi ho ba mas yung pagdating sa IAS parang mas merong takot ng pagiging bias doon? Well, isa yan sa mga dahilan kung bakit maraming mga complainants ang pupunta sa amin sa halip ng sa IAS. Pero hindi naman natin pwedeng sabihin na talagang bias sila. It's just an impression. Kung sakaling mapatunayan na mayroong bias, pwede namang ilipat yan sa amin kasi the ground will now be a very partial Pero tribunal. wala ho bang overlapping of functions dito na nangyayari? Meron. Kasi if that is the case, hindi ba parang ang mangyayari ngayon, unahan ko na, tatakbo na ako sa IAS dahil baka mas malakas ako doon kaysa sa mas baka madali ako pag NAPOLCOM ako nadali. Yung iba kasi, alam nyo, even during my childhood days kasi, mas kinakatakutan ng pulis ang NAPOLCOM. Takot sila mareklamo sa NAPOLCOM, takot sila na matatanggal sila. Pero kung ganito ngayon na magiging situation, para ang mangyayari, meron silang kublihan, meron sila isang pwedeng takbuhan pa. Well, that means that the complainant agreed that it be... So it can be transferred sa inyo, ganun ho ba? Pag sinabi ng complainant, ayaw namin dyan,
Pwede. Pwede. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumanggi ang IAS. Hindi pwede tumanggi IAS. So, Pagkasabi halimbawa, ng- sabihin ng nagko-complain, hindi, ayoko sa IAS, gusto ko ang complaint ko ang maghawak na Polcom. Maraming nangyari na ganon. So, umpisa IAS, but then they realized na Talo sila doon. Hindi naman sa talo, kundi it has to be early in the stage of the investigation eh. Na hindi diyan namin gusto. Sa ano kami? Kayo ba, can you do like yung summary dismissal na parang right away pag nakita ninyo, but solid itong ano na to. Una, nakita nyo yung, andyan may complainant. Identified sila ng mga complainant. Merong support ng mga litrato. Pagka ba mga ganun ho, ano ba yun? Pwede ba kayo mag-ano kagad na summary dismissal? Teka, you're talking about a complainant, di ba? Oo. Yung complainant na yon must have gone to us. Kasi kung hindi sa amin, he's to us a victim. Victim siya nung whatever crime. But he has the choice of where he will complain. So, doon sa sinasabi mo, complainant siya, pero hindi sa amin nag-complain. Pero kung halimbawa nga ho, Kung what sa I'm saying, amin, what we're talking about in general, kung halimbawa nilagay sa inyo, tapos kompleto, merong ano, pwede kayo mag-summary dismissal. Mabilis yung aming tinatawag na pre-charge evaluation. Mabilis yun kasi kumpleto eh. That's the whole point of a pre-charge evaluation eh. Yes. Ma-determine mo yung lakas ng ebidensya. But gaya nito, the police had gone very long and hard in determining yung conduction sticker. Magaling yung kanilang ginawa, by the way. Malabo yung picture pero na-enhance nila. Na-identify nila yung kung sino yung may-ari ng sasakyan. Turn out, mga police. They did a good job. And then they filed the case with the IAS. So, malakas man yung kaso as far as we're concerned. So, sino ang sinasabi nyo? Nag-file? Mga police. Yes. Ang nag-file ng kaso sa IAS. Nag-determine na sa IAS. Sa IAS dalhin. Oo. Bakit ho ganun? Bakit parang ayaw ba nila sa inyo? Hindi naman. Pero, siyempre, the leadership has made a decision na IAS ang mag-iimbestiga. The PNP leadership. Don't you think that sa ganitong situation, since merong overlapping of functions and meron pang ganitong mga pangyayari kung minsan na parang sabi nyo nga, impression nyo na baka ginagawang kublihan itong IAS, don't you think that kailangan na ho ng amyenda dito? Para We are determine na natin open. once and for all kung napolcom para wala nang ano, Yes. para wala nang In fact, doon sa modernization bill na nakapending ngayon sa Congress, isa sa mga issue yan, yung overlapping of functions ng maraming agencies, ombudsman, pleb, no? IAS, NAPOLCOM, and even yung mga regional directors ng PNP. Lahat sila ay may kanilang kapangyarihan na mag-imbestiga at i-determine kung saan nila ipa-file. Itong batas na ito ay maaaring maglagay na ng demarcations of jurisdiction. Kung kailan pwede sa IAS, silang pwede sa amin. Ang isa naming sinasuggest is very drastic move is for IAS to be absorbed by Sa the inyo. NAPOLCOM. Oo. Para wala nang issue. No? Or identify the types of violations that the IAS can take cognizance of and NAPOLCOM. Kaya halimbawa ng yung mga violations of internal discipline, mas maganda IAS na yun. Kasi sila yung nakakita ng hindi yung ang labas parang parehong-pareho lang kayo ng kung ano yung pwedeng idulog sa inyo. Pag grave misconduct kasi, merong So kung halimbawa ho ba ako nag-complaint at una dinala ko sa IAS, tapos i-dismiss ng IAS, pwede ko bang halimbawa right after na i-dismiss ng IAS, iakyat ko naman sa inyo sa NAPOLCOM? hindi na eh. That's You one have of the to go things. down to the actually hindi IAS ang nagdi-dismiss ng kaso. Ang IAS will submit
kung tungkol Yung sa findings dismissal nila. kung grave misconduct, sasabit nila sa Chief PNP at yung Chief PNP ang lalabas ng desisyon. Kung halimbawa sinabi ng Chief PNP, okay, ano to, absuelto to. wala yun. Wala Ito na na yun. wala na akong apila. Hindi na ako pwede pumunta sa inyo. Pwede namang mag-apila sa civil service. Pwede siya So ang ng Chief PNP, may papel din na kagaya ng sa inyo. Yes, yung dismissal tsaka demotion. Kasi sa dismissal demotion, kasi di po ba parang pwede pala yung Chief PNP ang gumawa nun? Yes. Kung through a recommendation by IAS. Exactly. Kung nagkataon na bata ng Chief PNP yun, So, hindi niya i-dismiss. hindi niya di-dismiss. O paano ngayon ang gagawin ko? Kung halimbawa, ang rereklamo ko na Chief PNP. Ang jurisdiction kasi namin over dismissal is pag na-dismiss ng Chief PNP or pag na-demote, pwede nilang i-appeal sa amin. O teka muna ho, parang ano yata, hindi yata papatas ang laban. Pagka dinemote, pwedeng i-appeal sa inyo. At saka Pero i-dismiss. pagka na-dismiss, pwede silang mag-appeal sa inyo. Pero pagka naman halimbawa, ako naman yung complainant, dinismiss na, sinabi ng Chief PNP na walang hindi ako pwede mag-appeal sa inyo. Not to the commission. Not to the commission. So saan ho ako mag-a-appeal? Maaari silang mag-appeal directly to the secretary kung isa sa mga sitwasyon na pwede niyang i-consider or sa civil service dahil merong issue ng irregularidad sa... Di ba kayo naguguluhan doon? Well, yun lang ang sitwasyon ngayon, no? Pero it's not the ideal situation. So for, you concede na this is not the ideal na setup. Yung sinasabi nyo na pagka dinismiss yung kaso or hindi dinismiss Hindi tinanggal. hindi tinanggal, tapos na yun sa amin, wala na kami. It's not necessarily ideal sa amin. Kasi because dapat meron kami jurisdiction. Kasi halimbawa, nagreklamo ako. Nireklamo ko isang pulis. Tapos ang pinuntahan ko, IAS. Isinabit ngayon sa walang kaso tong pulis na to. Sabi ngayon ng Chief PNP, hindi dapat i-dismiss yan. O hindi talo ako. Wala na ako pupuntahan. Dahil hindi na ako pwedeng umakyat sa inyo. Pero halimbawa, na nangyari, sabi ng Chief PNP, dismiss yan. Sige, tanggalin yan. Pwede naman ito si pulis, pumunta naman sa inyo. Para sabihin niya, hindi ako dapat natanggal. Ganun ba? Yes. Hindi ba yun? Hindi ba parang Lady Embudo yun? Well, that is giving primacy or importance to the determination of the Chief PNP that the policeman does not deserve to be dismissed. Kasi siya rin naman may sariling... exactly. Na sumasaklaw ngayon. Hindi natin pwedeng sabihin na kaya hindi niya dinismiss ay dahil bata niya or pinapaboran niya. Exactly. Pero hindi rin naman pwede sabihin hindi. Well, the presumption is... The presumption of regularity will exactly. will come So in. kung halimbawa ang pananaw ko ngayon pinaburan niya, wala na ako. Kamot ka na lang ng ulo. You can go up to the secretary or the civil service. So, yun ang po pwede Hindi kong na lang sa puntahan. amin. Hindi na sa inyo. Pero pagka dinismiss siya, pwede sa inyo. Yun nga lang ang nagiging conflict dun di ba? Because the law says na ang amin lang jurisdiction over decisions of the Chief PNP is when there is dismissal and demotion. So, kung ang irereklamo ko yung Chief PNP, pwede ba ako pumunta sa NAPOLCOM? Inireklamo mo... Halimbawa, ang irereklamo ko, Chief PNP, pwede ba ako pumunta sa inyo? Pwede naman, ganun Kasi din naman ang lumalabas, charge kasi lumalabas Ganun din so ang charge. parang mas... He is a policeman, basically. Exactly. No? Dapat sana, nasa ilalim ninyo siya. But you must remember that if the one that is charged is a third level official of the PNP, we cannot investigate right away. We'll have to refer the matter to the Office of the President for permission to investigate.
So kailangan humingi muna kayo ng Because of permiso the principle that the President appointed siya ng is the Chief Executive. so hingi kayo kung Pag third level. especially kasama nga dun ho yung Chief PNP. So hindi pwedeng sa inyo papaimbestigahan basta-basta. Basta-basta. Pero pwede rin. Moreover, ang Chief PNP is a member, ex-officio member of the Commission. Oo, ng NAPOLCOM. Ng NAPOLCOM. So, But that does not really prevent us. Basta sinabi ng Presidente, sige, imbestigahan nyo. Imbestigahan. Kasi kung ako naman presidente, ba't ko naman papaimbestigahan pa sa inyo? Tanggalin ko na lang. Yes. Kung anong paniniwala ko dahil yes. appointed ko naman yan. Di ba? Well, ngayon ho, sa mga nakikita po ninyo sinusulong na batas para maiayos itong sistema din natin sa NAPOLCOM at saka pati sa mga nag-iimbestiga sa mga nagkakamaling mga pulis. Ano ang nakikita pa ninyong mga dapat na maipasok na mga pagbabago? Ang pinaka-importante sa akin na pagbabago ay yung magkaroon ng paglilipat ng mindset ang kapulisan. Na ang policing, ang trabaho ng pagpupulis ay kailangang nakatuon sa interes ng komunidad. Yung tinatawag na community-oriented policing. At sa ngayon, ang nakikita, parang ilagay sa medyo ibaba ng priority yung konseptong yon. Yun ang gusto naming baguhin. At yan ay magiging maisa sa katuparan kung mailalagay namin doon sa modernization bill. But basically, ang ibig sabihin ng community-oriented policing is kung ang pinapahalagahan mo ay ang komunidad, kailangang ayusin mo ang police stations. Ayusin mo yung training ng mga pulis na papasok dyan na ang kanilang thinking ay sila ay community leaders rather than mere law enforcers. Pero meron ho bang papapilin dito ang NAPOLCOM? May pinapapil ba kayo ngayon as of now? Well, sa ngayon, ang aming daan para dito ay yung modernization bill. But pwede rin kaming mag-pass ng resolution, no? To establish this community-oriented policing. Kasi kayo dapat din ho nagbabantay dyan, Yes, diba? So pwede kayo magpasok ng mga anong dapat na gawin na mga as a pagbabago. policy matter. Pero Bakit hindi nyo ginagawa? kasi Kasi mas madali yon kaysa sa maghintay ng pagpasa ng isang batas. mas may permanency kasi kung sa batas. But at least, kung may urgency, pwedeng gawin nyo na kagad. Well, it is a long-term... While iniintay yung batas. While it is urgent, we know that it's going to be a very long process of transformation. Ano? At doon nga sa aming proposal, pati yung budget ng PNP must now be reoriented na mas maraming pera na ilalagay dapat sa police stations. Sa ngayon, most of our police stations do not give a good image of the Saan mo PNP. na mas manalalagay ang pera? Yung apportionment kasi mas may prioridad yung yung ibang gawain ng PNP. Yun ho, hindi nyo po pwedeng pakialaman? Pwede rin naman. Kaya lang Ba't hindi nyo po pinapakialaman? ang budget kasi is basically a matter for the DBM to formulate. Sa takbo ng practice sa gobyerno, lahat ng aming proposal sa lahat ng mga dapat ilagay sa budget, Sa kanila din. sa kanila muna pupunta at sila ang nag-formalize Apportion. para ilagay ng isang general appropriations bill. Pero pag nasa PNP na po, at least pwede nyo nang pakialaman. Ay hindi, the budget Hindi pa now will determine where the money will be spent. Masasabihin na lang ganun. So, may mga proposals na ho ba kayong isinabit sa kanila na hindi napapakinggan? Hindi naman hindi napapakinggan kundi hindi nagiging alinsunod doon sa sinasabi ng batas na ang PNP should be a community and service-oriented agency. So the law itself is there, but
it does not have the details, So- the mechanisms to make community-oriented policing really work. So, ang sinasabi ba niyo po dito, may problema dito, DPM? Hindi naman DBM kasi ang DBM is constrained naman by the tinatawag na mga, di ba, yung mga medium-term development plan. So, sino Sinusunod din nila yun eh. Sino po may problema talaga? Bakit ganun na naging Ang tingin ko, it's not about who is the problem or who causes the problem, but it is the realization by the PNP that the way to really make the agency more acceptable to the people is by precisely giving more importance to community-oriented policing. So the problem is the PNP. As I said, hindi natin pwedeng yung parang ikaw ang may problema, ikaw ang may dahilan. Hindi ba Kundi lang ito, hindi ba kailangan i-determine kung saan ang may problema, sino may problema, para maayos yung problema. Kasi if we will not be able to identify kung sino may problema o ano may problema, how can we resolve the problem? Well, the problem is very clearly drawn na alam ng PNP yung aming position. Alam namin ang position nila. Now, there is a pending modernization bill. Bukas meron kaming hearing sa So magkahiwalay Senate kayo ng posisyon on that score. ng PNP at saka kayo. But on the others, we're very clearly united, especially in strengthening yung mga anti-crime capability ng PNP. Sir, in all honesty, do you think that the NAPOLCOM is being effective? Not as desired by the law. What is the reason behind? Well, we just like any other agencies are Kasi pag sinabi po hampered by budgetary constraints. kasi pag sinabi niyo by po na personnel. pag sinabi niyo na sabi ko kasi sa inyo kung nagiging effective ba kayo ang NAPOLCOM. Sabi niyo not as desired by the law. 'Di ba? Pero 'di ba dapat na kayo maging effective kung ano yung dinidesire talaga ng batas because that's the intent of the law. Kaya nga ngayon- At kung hindi kayo nagiging effective base doon sa intent of the law, nagiging inutil kayo, hindi ba ganun? Well, hindi naman from one swing of the pendulum to the other. Hindi naman natin pwedeng sabihin kagad na inutil. As you said, over the years, NAPOLCOM has gained the respect of the PNP and people come to us for their complaints. So, nandun din naman yung worth namin. What I'm saying is, there is still much to be done and there's still much to be planned for para lalong maging epektibo ang NAPOLCOM. At sa tingin namin, ang aming kakulangan ay yung hindi na itulak kaagad itong direksyon na dapat ang pagpupulis ay para sa interes ng komunidad. Where do we start, sir? Para po, kumbaga, ay makuha natin yung full function natin as desired by the law. The modernization bill is definitely one of them. Did you talk to the President about that, sir? Well, it is not presented to him at this time, no? Because it's still being taken up at the TWG level. Sa mga committees pa lang yan eh. But ultimately, once we are done with the details and we are already clear about the kind of bill that we will push, I'm very certain that our Secretary Mar, will have to seek the blessing and support of the President. So ngayon po, wala pa rin konkreto talaga dun sa talagang dapat na maging kabuuan at laman ng bill. Hindi pa kasi Nasa technical committee level working, pa rin. ano pa. In fact, bukas may hearing kami kay Senator Grace Poe. We will present to her our position and hopefully
HER committee will give recognition to this inadequacy in the law. What would you advise the public, sir? Especially kung ngayon na nakakakita na dumadami yung lumilitaw na mga erring policemen. Ano ang pinakamaganda namin gawin sa bahagi po ng civilian? Be more vigilant, be more proactive, just like yung netizen na kumuha ng picture, yung isang nakasakay sa bus na kinuha yung video nung driver na babarilin yung taxi driver. Dahil sa video no, nakilala kung sino yung assailant na yun, kaninong pag-aari ng sakyan. In fact, our initial project is to establish in each town a volunteer group called the Human CCTVs. Kasi ang CCTV has proven to be very effective. Yes. And the problem with CCTVs is they are Limited in coverage. Kung saan lang tumapat, yun lang ang nakukuha. But we all have cell phones. Meron na lahat na camera, yung cellphone. Oo, and you can call, you can text, you can take photo, you can video, and you can upload. Yes. So, ang aming ngayong ginagawa, malapit na kami matapos, by the way. No? I will send you a copy of the template. Yung mga volunteers sa bawat bayan will be trained and encouraged to volunteer and use their cell phone. Pag may nakita silang suspiciosong bagay, kunan nila ng picture. They will not be identified. They are going to be coded when they upload. They will not do anything but take pictures. They will not participate in arrests. They will not participate in gathering evidence. Only in crime detection and crime reporting. Meron pong pwede ng parang website kayo na kung saan i-upload ng mga nakakuha yun. Oo. Bawat police station will have a Facebook account. Police station, sir? Paano nga kung police yung may problema? Hindi. Hindi sa inyo, hindi directly sa NAPOLCOM. Pwede rin sa amin nga eh. Kaya, Mas maganda siguro kung sa NAPOLCOM directly. Kasi paano kung yung police yung police pala yung kinunan ko, tapos police station. Gaya nito, police ang humuli sa police, no? But let me just stress that this project is meant to start a partnership between the PNP, police station, and the community. And from there, once you establish good relations, sasanga pa yan sa maraming ibang Pero wala gawain. pa po sa NAPOLCOM talaga, parang site ninyo na doon kami pwede Hindi mag-upload. pa, pero isasama namin ang NAPOLCOM. Hindi, dapat siguro nga kayo ang naglilid Hindi, doon. ang gusto Dahil sa namin- inyo reklamo Paano yung mga police na kinuna namin, reklamo namin, tapos sa police station Pwede rin naman, maraming technical approaches But as I said, it is meant to make the community, make the PNP station a partner. And same vice versa. Kung sa inyo ho ba magrereklamo sa NAPOLCOM, mas makakaasa ba kami, mas mabilis kayo kaysa sa IAS? Makakaasa kayo. Salamat po. Thank you so much. Vice Chairman at Executive Director ng National Police Commission, Attorney Eduardo Escueta. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.